Okay. So nagbibigay yun sa atin ng kung kumbaga, nagbibigay yun sa atin ng idea doon na mayroon palang connection sa paninirang puri sa mga babae. Kasi ang paninirang puri sa mga babae na mga matuwid na malayo sa klasuan, kabair yan ng kasalanan. May connection pala sa malaking kasalanan at sa la ilaha illallah. Kaya nga binanggit yun ni Al-Hasan Basri na alamin mo ang la ilaha illallah may mga kondisyon. Kaya umiwas ka sa paninirang puri sa mga babae na mga matuwid malayo sa klasuan. So may connection pala ang kabair sa la ilaha illallah. Okay. So وقال الوهاب bin Munbih liman sa'alo, si Wahab bin Munbih may nagtanong sa kanya, hindi ba ang la ilaha illallah ito ang susi ng paraiso? Sabi ni Wahab, bala, oo. Sabi niya, ngunit, walakin, ma min miftah illa lahu asnan. Ngunit, walang susi maliban lamang kung meron itong ngipin. Oh, ngipin. Okay? Fa in atayta bi miftah lahu asnan futiha lak wa illa lam miftah. Kung ang susi na ginamit mo may ngipin, magbubukas ang pintuan. Pero kung walang ngipin, hindi magbubukas ang mga pintuan. So, yushiru bil asnan ila shurut la ilaha illallah. Sabi ni Sheikh Badar, sabi niya, ang tinutukoy niya doon, ng ngipin ng la ilaha illallah, ang mga kondisyon lang la ilaha illallah. So yun, yung tatlong ano yun, dalil mula sa salaf, mula sa mga nauna, na sila ay naniniwala na ang la ilaha illallah nangangailangan ng pagtupad ng mga kondisyon. At yun din ang tinatawag natin na pagbibigay ng kanyang karapatan. Okay? At tinatawag din natin na paggawa ng mga obligadong gawain bilang okay kasunod o kaya resulta ng ating pagpaniniwala sa la ilaha illallah. So ang surut ng la ilaha illallah, ang condition ng la ilaha illallah, ito ay 7. Okay? Ito ay 7, di ba? Meron ba nakaka-memorize dyan? Number 1 is al-ilm, kaalaman. Di ba? Always, alhamdulillah, ang ating relihiyon ay, mashallah, academic, professional, di ba? Kaya palagi ang pagsamba dapat mangunguna dito ang pag-alam. Yan yung ka-professional ang ating. Kaya hindi pwede tawagin ang Muslim na mangmang. Hindi pwede. Baga, tawagin ng non-Muslim pa. O kahit may mga Muslim ngayon, kakulangan kaalaman sa Islam, ang tingin niya sa mga nagdadala ng kaalaman sa Islam na mangmang. Hindi pwede kasi ang taong reliyoso kay Allah, wala siyang ginagawang pagsamba, maliban lamang kung naunahan ng pag-alam, kaalaman. Sabi ng Allah, wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Lahat ng tao ay nasa pagkatalo, maliban lamang sa nananampalataya at sa gumawa ng kabutihan. Pero hindi mo magawa ang pananampalataya, tamang pananampalataya na require ng Allah, at saka tamang mabuting gawa na require ng Allah, maliban lamang sa kaalaman. Kaya doon, sabi ng mga, doon plata, ginamit mo sa pag-alam ng kaalaman, di ba? Sabi ni Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Isang title ni Imam Bukhari sa kanyang kitab ng Sahih Bukhari, ang pag-aaral nauuna sa pagsalita at saka salita ng pagsamba at saka gawain ng pagsamba. So, unang condition ng tauhid, of course, ang pag-alam. Ang pag-alam, okay? Ibig sabihin, pag-unawa sa kahulugan nito. Okay? So, yun yung first, ang pag-unawa sa kahulugan nito. So, mayroon palang tao na nagsasabi nito na hindi niya nauunawaan ang kahulugan nito? Meron. Kasi inaakala, may mga tao, inaakala nila, minsan nga sinasabi nila, pero yung inakala nila, ito pa rin. Na ang salitang ito, ibig sabihin, pagkilala ng Allah ang Panginoon. Ang Allah ang Diyos. Akala nila na ang salitang la ilaha illallah, ito ang salitang pagkilala na ang Allah ang Diyos. Hindi. Ang salitang la ilaha illallah, ito ang salita na may halo ng dalawang bagay. Okay? May kasamang dalawang bagay. May laman na dalawang bagay. At ang dalawang bagay nito, ito ay dalawang gawain. Gawain na ginagawa ng ating puso muna. Tapos sa ating dila. Tapos mamagkita at ating galaw. Which ano yun? Yung pagtanggi at saka pagtanggap. Pagtanggi at saka pagtanggap. So yun yung kahulugan ng la ilaha illallah.
na may laman na dalawang gawain ng puso hanggang sa dila at sa ating katawan is ang pagtanggi at pagtanggap. Pagtanggi sa lahat ng sinasamba na maliban pa kay Allah at pagtanggap kay Allah na siya lamang ang tunay na Panginoon. So, number 1, kailangan first condition na magkakaroon ka ng buong pagkaintindi sa la ilaha illallah na kung saan magiging ligtas ka. So, tinan mo, may sinasabi mga scholar na ang bagay, mas maintindihan mo yan kapag nalaman mo ang kanyang kabaligtaran. Kasi siyempre, kung lahat natin pogi, walang pangit, hindi natin malaman na pogi pala tayo. Di ba? Di ba? So, dapat maging din tayo ng pangit. Di ba? Joke lang yan. Okay. So, ganun din sa pamaraan ng pag-aaral ng Islam. So, ngayon, dapat mo malaman ang la ilaha illallah. Alam ko naman, Ustad. Di ba? So, bibigyan kita ng kabaliktaran para maintindihan mo kung ano ang dapat sa iyo. Kung ano ang tamang definition ng pag-alam sa la ilaha illallah. So, dapat magkakaroon ka ng pagkaintindi sa la ilaha illallah na kung saan magiging ligtas ka na sa pagiging ignorante sa la ilaha illallah. May malalim na aral makukuha ka dyan. So, ibig sabihin, ngayon, kasi may mga tao magsasabi ng, bakit pa ninyo inuulit-ulit? Kaya bakit pa kailangan ng hours and hours pag-usapan ang condition ng la ilaha illallah? Okay, ano ang kahulugan ng la ilaha illallah? Ano ang talaga la ilaha illallah? Bakit kailangan pa ng hours and hours ng pwede naman ito intindihin sa 5 minutes? Ang tanong dito, bro, nakasigurado ka na ba na nakalabas ka na sa pagiging ignorante sa la ilaha illallah? Yan yun. Kaya sinabi natin, intindihin mo ang la ilaha illallah na kung saan magiging ligtas ka na sa pagiging ignorante sa la ilaha illallah. So, baka later on, magkasalita ko sa la ilaha illallah, tapos sasabihin mo, ano yan? Bakit inugnay mo yan sa la ilaha illallah? Ibig sabihin, hindi ka pa lumabas sa pagiging ignorante sa la ilaha illallah. So, yun. Dapat magkakaroon tayo ng pagkaintindi, kaalaman sa la ilaha illallah na halos magiging ligtas na tayo sa pagiging ignorante dito. Kaya kahit may kaalaman na tayo, mas lalong dinadagdagan natin para mas malalim ang ating pagkaintindi sa la ilaha illallah habang buhay. At hindi naman tayo dito nabubored kasi ang topic naman natin dito ang Allah. So walang sumasawa sa kapag ang topic kay Allah subhanahu wa ta'ala. So clear na 'yun, di ba? So maraming mga topic sa la ilaha illallah, lahat ng topic ng tauhid, lahat ng topic ng tauhid, pag alam mo sa la ilaha illallah. So binigyan kita ng clue. Sa la ilaha illallah, alamin mong tauhid. Alamin mo yung aqsam ng tauhid, mga uri ng tauhid. Okay? Ito, yung syurut la ilaha illallah. Kasama yan. Alamin mo ano ang sumisira sa la ilaha illallah. Alamin mo kung ano ang kumukulang sa la ilaha illallah. At siyempre ka ng kabaligtaran, ano ang nag-i-increase, ano ang napapalakas. Okay, la ilaha illallah. Lahat nun mga usapin sa la ilaha illallah. Okay? Lahat nun kapasok sa pag-alam sa la ilaha illallah. At siguro kapasok na ako sa kanyang mga dalil para diretso. Okay? So ang kasama sa pag-alam sa la ilaha illallah, so ngayon alam mo ng kahulugan, di ba? Alam mo ng kahulugan la ilaha illallah. Sa paningin mo, kung alam mo yung pagtanggi at saka pagtanggap, hanggang doon lamang. So may mga tao sabi nila, okay, Ustad, kahit yan na malalim na explanation sa pag-alam sa la ilaha illallah, tanggap ko na yan. Okay? So meron pa mas malalim dyan, meron pa. Okay? So kung naintindihan mo na ang Allah lang pala ang nag-iisang Diyos, ibig sabihin, maintindihan mo rin, ma-realize mo din na ang Allah lamang ang may karapatan na siya ang sambahin. So iyaka, so yun yung maintindihan natin sa iyaka na'budu, iyaka nasta'in. Ikaw lamang ang aming sinasamba. Okay? So yun, nakakapasok din yun sa
pag-intindi sa la ilaha illallah. So kung nakagawa ka ng gawain ng pagsamba sa malimong pag-Allah, yun ay salungat sa tinatawag na naiintindihan mo la ilaha. Hindi mo naiintindihan la ilaha. Kung nakagawa ka ng gawain ng pagsamba doon. Yes, ang gawain ng pagsamba, ibig sabihin, gawain ng alipin bilang pagpapalapit sa kanyang Diyos. Pagpingin, pagpapalapit sa kanyang sinasamba. So kung gagawa ka ng pagsamba, gagawa ka ng pag-aalay doon, paghihingi ng lunas doon, paghihingi ng mga bagay na hindi dapat hihingi sa mga tao, pero hiningi mo sa mga nilikha ng Allah, at sasabihin mo sa mga tao na sa puso ko actually Allah ang sinasamba ko. So hindi ka namin sabihin na oo, sa puso mo sinasabi mo na Allah ang sinasamba mo, pero ang action mo nagsasabi rin na sinasamba mo rin si tao o si bagay, dahil ang gawain na yan, gawain ng pagsamba, at ang gawain ng pagsamba, gawain na ginagawa lamang ng mga alipin upang pagpalapit, upang maging malapit sa kanilang sinasamba. Hindi mo? Ganun. Okay? At actually, ito ay pinag-utos ng Allah. Ang alamin, ang intindihin ng mabuti, ng maayos, ng tamang pagkaintindi, ang la ilaha illallah. Kasi mismo ang Allah nagsabi, fa'lam. Kaya alamin mo. Kaya pag-aralan mo. Annahu la ilaha illallah. So, alamin mo, pag-aralan mo na katotohanan, walang ibang Diyos maliban kay Allah. So, pag-aralan mo, alamin mo yung la ilaha illallah. Wastaghfir li dhanbik. Saka pala ka na sinabi at humingi ka ng kapatawaran. Kaya ito rin dalil na dapat muna ilm bago ang istighfar. Dapat muna ilm bago ang amal. Dapat muna ang kaalaman bago ang gawain. So, ganun. So, ibig sabihin, kung kulang pa ang kaalaman natin sa la ilaha illallah, dapat atras muna tayo. Atras muna tayo. Okay? Palawakin muna natin ang ating pag-intindi sa la ilaha illallah. Okay? Palawakin muna natin ang ating pag-intindi sa Allah, kasi ito mismo kautusan ng Allah sa kanyang propeta. Okay? Kautusan ng Allah sa kanyang propeta. Okay. So, sabi pa ng Allah, wa illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun. So, ang magiging ligtas lamang, sabi ng Allah, yung mga taong sumaksi sa katotohanan habang sila may kaalaman. Habang sila may kaalaman patungkol sa katotohanan. So, sabi ng mga tao na ang trabaho nila magtafsir, sabi nila na ibig sabihin ng katotohanan dito ang la ilaha illallah. So ang magiging ligtas yung mga sumaksi sa la ilaha illallah na may kasamang ya'lamun, na may kasamang kaalaman. So ito mga clear na, di ba? Mga clear na ng mga katibayan na ang Allah talaga nag-uutos ng ganun. Kung gusto mo sa propeta, sabi siya, man mata wa huwa ya'lam. Kung sinong, kaya hindi mo pwede kunin ang isang hadith lamang. Yung sino magsabi na Allah makapasok sa paraiso. Di ba? Dapat mo ipagduktong yung lahat ng mga hadith patungkol sa la ilaha illallah. Pagsabi na Allah, di ba? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mata, kung sino mamamatay, wa huwa ya'lam, habang siya ay alam niya annahu la ilaha illallah dakhal jannah. Alam niya la ilaha illallah, makapasok ng paraiso. Alam niya. So sa hadith na yun, sinabi, ito alam niya. Pagsamahin mo. Sasabihin mo na may tudong pag-intindi, pag-alam sa salita na yan. At yan yung unang kondisyon. So, pangalawang kondisyon, al-yaqin al-munafi lisyakki wal-rayb. So, ang pangalawang kondisyon is al-yaqin. Ang yaqin, ibig sabihin, ang katiyakan. Okay? Ang katiyakan. Okay? Ang katiyakan, so dapat magkakaroon ka ng katiyakan. So, ang katiyakan, para maintindihan mo, doon ka tumingin sa kanyang kabaliktaran. Ang kabaliktaran ng katiyakan, pagdadalawang isip, di ba? Pagdududa, pagdadalawang isip, di ba? Ang sinasabi ng mga eskola, katiyakan na kung saan kabaliktaran ng syakki wal rayb. Ang syak, ang pagdududa. Yun sabi niyo, tama yun, syak. Ang pagdadalawang isip, syak. Pero kahit pa ang rayb, pagdating kay Allah subhanahu wa ta'ala, pati pa ang rayb hindi pwede. Ang rayb, ang confusion. Kasi ang pagdududa, ang syak kasi, ano yan, 50-50 ka. Baka ito, baka yan.
Okay? So yan, bawal yan. Pagdating kay Allah, pagdating sa la ilaha illallah, pagdating sa pagtanggi mo at sa pagtanggap mo, dapat 100%. Okay? So hindi pwede 50-50. Bakit dapat 100%? Kasi kahit ang raib, hindi pwede. Ang raib, ang confusion. Pagkalito. O pagkalito. So sa pagkalito, hindi ka nagsasabi 50-50. Sa pagkalito, ibig sabihin, nasa stage ka pa lang ng hindi mo pa naintindihan. Nasa stage ka pa lang ng hindi mo pa naintindihan. Hindi mo pa alam anong gawin mo. Hindi mo pa alam anong next step. Hindi pa clear sa'yo. So, ibig sabihin, yung unclarity, hindi yung pwede. Pagdating sa la ilaha illallah. Okay? Hindi pwede na unclear sa'yo, bakit natin tatanggihin ang lahat ng sinasamba. Hindi pwede na unclear sa'yo, bakit tatanggapin natin na ang Allah ay nag-iisang Diyos. So, yun yung raib. Yan yung raib. So, kahit pa yung confusion, hindi pwede. Bagkus dapat, kapag sinabi mo yun, pinapaniwalaan mo yun ng tulong. Katiyakan. 100%. Hindi 50-50 at hindi unclear. Dapat yakin. Okay? Muqinan, yaqinan, jaziman, la shakka fi, wala raib. Mismo na nagsabi, innamal mu'minuna, katotohanan, ang mga mananampalataya, sila ang amanu billah, sila ang naniniwala kay Allah at sa kanyang mga sugo. Thumma lam yartabu. Pagkatapos hindi sila nagkakaroon ng confusion. Okay? Tayo naman ang balataya, hindi tayo nagkakaroon ng confusion. Bukod pa sa pagdadalawang isip bukod pa doon, confusion. Wala tayong confusion pagdating kay Allah. Wala tayong confusion pagdating kay Allah. Kung dumating sa atin ang confusion, agad natin nililinaw. Agad natin nililinaw ang confusion. Kapag dumating sa confusion, agad natin nililinaw kasi dapat sa atin ang ating paniniwala katiyakan. Katiyakan. So, ang daan para para magkaroon sa atin ang katiyakan, isa lang, dapat mauuna ang kaalaman. Di ba? Hindi ka magkakaroon ng katiyakan sa loob ng iyong paniniwala in general. Paniniwala kay Allah, paniniwala lahat. Sa iyong buong paniniwala, hindi ka magkakaroon ng katiyakan, which is ang katiyakan obligado, maliban lamang kung mag-aaral ka. Ayaw mo pag-aralan ang iyong paniniwala, paano ka magkakaroon ng katiyakan? Hindi ko sabihin, paano ka nagkakaroon ng katiyakan? Kasi wala kang katiyakan. Paano ka magkakaroon ng katiyakan? Paano magiging clear sa iyo ang mga bagay sa iyong pananampalataya kung hindi naunahan ng kaalaman? Kung nag-aaral ka, dapat specific na bumubuhos doon. Pag-aaralan mo ang pananampalataya patungkol kay Allah, patungkol kay propeta, patungkol. Specific yun kasi ganun paglilinaw. Hindi ibig sabihin na pag-aaralan mo ang patungkol kay propeta, naging malinaw na patungkol sa paghukom, naging malinaw na patungkol sa mga aklat. Hindi. Isa-isa doon, specifically, pag-aaralan mo, particularly pag-aaralan mo, isa-isa, bibigyan mo ng oras, hanggang sa haharap ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung tatanungin ka, ikaw ba naniniwala ito? Sasagot ka ng kumpleto. Hindi ka sasagot ng sinabi ni Ustad, si Allah daw, aking Panginoon. Sinabi ni Papa, si Propeta Muhammad ang sugo. Diba? Sinabi ni Uncle, Quran daw aming kitab. Hindi. Pagdating doon, sabihin mo, kitab, yan ang binabasa ko. Binabasa ko yung kitab, binabasa ko yan. Quran, Karim, binabasa ko. Ganito ang bilang ng mga sura. Itong mga sura, ito may ganitong talata. Proudly. Diba? Marami ka pang, kung hindi ka pahintuin, hindi ka hinto. Compare mo yan sa isang tao na sinabi nila Quran. Quran, yun, meron doon sa sa bookshelf ng aking tatay sa bahay. Diba? So, dapat walang confusion, walang rape. Okay? Okay, ang sinabi ko ngayon, makikita mo sa hadith na sinabi ng Prophet sallam, Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ako ay sumasaksi na walang Diyos maliban lamang kay Allah at na ako ay sugo ng Allah. Sabi ng propeta. Okay? La yalqallahu bihima abdun ghayra shakin fihima ila dakhal jannah. Sabi ng propeta, kung mayroong tao na gumawa sa ginawa ko ngayon,
ang sumasaksi na walang ibang Panginoon maliban kay Allah, at na ako ay sugo ng Allah. Kung sinong tao na ganun ang nasa puso niya, at kinaharap niya si Allah, at hinarap niya si Allah, na wala siyang halong syak, pagdududa, makakapasok siya sa paraiso. Makakapasok siya sa paraiso. Pero ang daan kasi para hindi ka magkaroon ng pagdududa, dapat hindi ka muna magkaroon ng confusion. At ang pamaraan para hindi ka magkaroon ng confusion, dapat magkaroon ka muna ng kaalaman. Kaya nga, ang mga scholar, ginagawa nila na required sa katiyakan ang hindi ka magkaroon ng confusion. Para maging sigurado na hindi sa kailanman sa iyong buhay magkakaroon ka ng pagdududa. Kasi, sinabi ng propeta, kung sino ang haharap kay Allah, na ang kaniyang paniniwala sa la ilaha illallah at Muhammad Rasulullah, walang halong pagdududa, siya makakapasok sa paraiso. So ngayon, intindihan niyo, the more na nag-aaral tayo dito, the more na nafe-feel natin na ang pagsalita ng la ilaha illallah, hindi pa ito salita. Hindi pa ito salita lamang. Hindi pa ito salita lamang. Ito ay core. Ito talaga ang ugat ng ating reliyon. Okay? Okay. So yun yung yakin. Pagsunod sa yakin, medyo malapit sa konsepto ng yakin. Lahat ito magkadugtong. Kaya ito, ang sabihin na ito, kumbaga summarize sa lahat ng bagay na sa loob ng la ilaha illallah. Pangatlo is al-ikhlas. Ang ikhlas. Sa English, tinatawag na sincerity. Sa Tagalog, pwede tawagin ng katapatan. Ikhlas, pwede tawagin ng katapatan. Ako, Taos puso. Mas, yawan. Ang gusto ko sana sabihin, ako, hindi ko alam, hindi ko nakikita ang tumpak talaga na salita ng ikhlas. Taos puso. Yung sincerity. Taos puso. So, pangatlo, dapat ang pagbigkas ng la ilaha illallah ay taos puso. Okay? Dapat ang paniniwala sa la ilaha illallah ay taos puso. Dapat ang resulta, dapat ang ating mga gawain na resulta ng paniniwala at pagbigkas sa la ilaha illallah, dapat lahat taos puso. Dapat lahat taos puso. At ano ang kategory? Paano natin magkilala ang taos puso? Dapat ang taos puso na yon, ikhlas na yon, ay walang halong shirk. Walang halong shirk at saka riya. Ibig sabihin, walang halong shirk na malaki at saka shirk na maliit. Walang halong shirk na malaki at saka walang halo na shirk na maliit. So, makikita natin yan sa sinabi ng Allah na wama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu din. Total bayin na, di ba? At hindi sila pinuputusan maliban lamang. So ano ang pinakamatinding kautusan? Liya'budullah, ang sambahin ng Allah. Sinabi ni Ibn Abbas, lahat. Sabi ni Ibn Abbas, ito ay magandang rule. Sabi ni Ibn Abbas, lahat ng word na ibadah, pagsamba kay Allah, lahat ng word na nasambahin si Allah sa Quran, ang kahulugan nito, tauhid uluhiyah. Ibig sabihin, at hindi sila pinag-utosan maliban lamang na sambahin si Allah na nag-iisa. Hindi na bagay nag-iisa, di ba? Yung sabi ni Ibn Abbas na lahat ng mga talata na nababanggit ang sambahin si Allah, meron dyan, sambahin si Allah na nag-iisa. Nag-iisa. Okay? At kapag sambahin mo si Allah na nag-iisa, dapat mukhlisina lahu din. So, hindi tayo pinag-utosan na maliban lamang sambahin si Allah na nag-iisa na may halong taos puso para sa kanyang relihiyon. So pagdating sa mga bagay ng pagsamba, dapat itaos puso mo yun ginagawa para kay Allah. Taos puso na yun ay ginagawa bilang pagpalapit kay Allah. At actually, meron dito faida. Meron dito isang aral ba? Bakit marami ang kautusan? Bakit may dasal, siyam, zakah? Kung sinabi dito, walang ano man na pinag-utos sa kanila, maliban lamang sa sambahin si Allah nag-iisa. Kung ang tauhid lang pala ang pinag-utos sa atin, ano ang gawin natin sa ibang kautusan? Ano yan? May naman contradiction? Iqam salah, wa ita'u zakah, wa sawmu ramadan, wa hajjul bait, lahat yan mga kautusan ng pagsamba, di ba? Pero sinabi dito, walang anuman na pinag-utos sa kanila, maliban lamang sa sambahin si Allah nag-iisa. Ibig sabihin tauhid, ibig sabihin la ilaha illallah. Bakit mayroong ibang kautusan?
Kabilang sa mga ganun ay ang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsunod sa Allah, pagsunod sa tauhid. Tauhid. So ibig sabihin, lahat ng kautusan na pinag-utos ng Allah, ito ay nasa ilalim lamang ng isang kautusan, ang sambahin si Allah nag-isa. Kaya hindi tinatanggap ang kautusan na hindi taos puso. Kasi ang required sa iyo, in the first place, na kikilahin mo kung na nag-iisa ng taos puso. First place yon. So dahil yon yung pintuan, anything na susunod doon, dapat sa ganun na kategory. So, automatic reject ang anuman na hindi taos puso. At on the same time, maintindihan mo bakit sinasabi natin palagi na priority ang tauhid. Bakit sinasabi natin palagi na ito ang ugat? Bakit sinasabi natin palagi na pag-aralan mo muna ito? Sabi ng iba, bakit mo inuulit-ulit tauhid? Doon naman tayo doon naman sa zakat, doon naman tayo. Lahat niyang bro, nasa ilalim lang ng tauhid. So kung masigurado mong tauhid, nasigurado mo yung kung ano talagang pinag-utos sa'yo. At isigurado mo muna yung dapat mo talaga, yung primary talaga. Kasi lahat ng kautusan ay patunay sa paniniwala mo o kaya patunay sa pagtupad mo sa pinaka-una at importante na kautusan ng Allah, ang sambahin siya na nag-iisa. Okay? Sa hadith, as'adun nas bi syafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illallah khalasa min qalbi. Ang pinaka maligaya, masayang tao sa araw ng paghuhukom sa pagtanggap ng syafa'a ng Propeta Muhammad o kaya makakatanggap ng syafa'a ng Propeta, pag-abugan ng Propeta Muhammad, yung mga tao na nagsasabi ng la ilaha illallah, tinaw may duktong. Kaya hindi mo madidinay na may mga kondisyon. Yung mga tao na nagsasabi ng la ilaha illallah, khalisan min qalbi. Nataos puso mula sa kanya. So, sabi ko, dapat pagduktungin ng mga ahadith patungkol sa pagsabi ng la ilaha illallah. Okay? So ngayon dito naman shirk. So, kung gusto mo na magkakaroon ka ng taos puso na paniniwala sa la ilaha illallah, huwag kang basta na ikhlas. Hindi. Yung ikhlas, yung magkakaroon ka ng ikhlas na nasigurado mo na hindi nahaluan ng shirk. Natandaan nyo kanina. Kumuha ka ng kaalaman na halos hindi ka na magkakaroon kaya matawag na mayroon ka pang pagiging ignorante sa la ilaha illallah. Di ba? Magkaroon ka ng yakin, katiyakan na halos hindi ka na makakasabi ng na-confuse ako. At ngayon naman, magkaroon ka ng taos puso sa la ilaha illallah na halos walang halong pagtatambal kahit pa ito ay maliit na pagtatambal. At hindi ka makakating sa punto na yun kung ayaw mo pag-aralan ang mga uri ng pagtatambal. At yung tao na dinidelay niya ang pag-aral ng mga uri ng pagtatambal, ang problema, mas lalong dumadami ang uri ng pagtatambal. So kung dinidelay mo, di ba, magiging ignorante ka na sa mga makabagong uri ng pagtatambal. Di ba? Kung babalik ka pa sa mga kitab para pag-aralan mo yung mga uri ng pagtatambal, yung mga bago ngayon, dapat mo rin may dagdag. At araw-araw may mga uri ng pagtatambal na lumalabas. Delikado. Kasi noon, maraming nadali ng mga Muslim. Pagtatambal, subhanallah, yung bata pa ako sa Qatar, maraming nadali ng mga Muslim sa pagtatambal. Ano yun? Yung sticker, alam niyo yung sticker na bilog, sabi nila, ilagay mo sa cellphone, ilagay mo sa laptop, matagal madrain yung battery. Tapos later on, ginawa na yung necklace. Ginawa na yung necklace. Yung aking lolo, sinabihan siya na ito, necklace, 5,000 pesos, mahal, pero kung gamitin mo ito, hindi mo na kailangan mga maintenance, gamot. Ginamit niya, taon na yun, namatay siya. Ano yun? Di ba, alala niyo? Yung bilog na black and white? Marami yung ganun. Sa Qatar, mga nag-sticker.
sticker para hindi masira ang cellphone, hindi malubat ang cellphone, hindi malumot ang laptop ng mabilis. So, ngayon, siyempre, ang mga ganyan, kumakalat muna yan bago ang mga ustad na aware at palabas ang hatol. So, yung tao na malayo sa mga upuan ng kaalaman, paano siya makasagap ng ano? Paano siya ma-aware sa ganyan? Oh? Or, another pamaraan, kung gusto mo, kung ayaw mo na maghintay sa mga ustad, another pamaraan, pag-aralan mo ang mga pundasyon. Ano ang mga pundasyon ng shirk para, instead na pag-aralan mo ang uri ng shirk na laganap, pag-aralan mo ang pundasyon, ano ang mga pundasyon na lagay ng mga scholar para makilala mo ang ugat ng shirk. Kung ano ang shirk. Later on, kahit saan ka mapupunta, alam mo na kung ano ang shirk, di ba? Pero mga tao ayaw nila mag-aral ng ganyan na advanced sa pag-aaral.